Ang ospital ay sinasabing isa sa pinaka-haunted na lugar na mapupuntahan mo. Hindi may pagkakailang sa kabila ng mga buhay na nasasagip sa loob ng ospital ay nagiging himlayan din ito ng mga taong pumapanaw. Sa video ito makikita ang isang babaeng nagtatrabaho sa ospital na kinukunan ng paligid. Sa kadahilan ng ang mga kasamahan nito ay nakakarinig ng mga strange whispers, mga dark shadowy figure na hindi nila may paliwanag. Upang makakuha nga ng ebidensya sa mga aligasyong nangyayari sa loob ng ospital, ay nagpasya na nga siyang kunan nito ng video. Habang nagpapatrolya siya sa paligid ng hallway ng ospital, ay maririnig ang growling noise ng tila ba isang demonyo. Pero hindi niya ito napansin at the moment. Nalaman at na-discover lamang niya ito nang i-review niya ang footage. Palakas ng palakas ang growling sound na naririnig nito sa paligid habang patuloy siyang nag-iimbestiga. Makikita rin na habang papalapit siya sa elevator ay kusa itong nagbukas. Pero nang tignan niya ay walang ano o sino man ang nasa loob. Tila merong unseen force o entity naglalaro sa kanya. Determinadong ma-uncover ang mga kababalang ito ay nagpaya siyang bumalik makarahan ng isang araw sa top floor na kung saan mas malakas ang mga paranormal activity. Habang naglalakad siya paakyat ng hagdanan na maririnig ang growling sound ng tila ba isang babae. Nang nasa itaas na nga siya ay kapansin-pansin ang isang pentagram na nakaguhit sa pintuan. Babala na maaaring merong dark entity na maaaring namamalagi sa loob. On the very next day, precisely 3 a.m. ng madaling araw, ay ito na nga ang marirecord niya. Watch closely.
Nakita mo rin ba? Isang dark figure ang biglang dumaan sa likod ng pintuan. Agad niya itong pinasok sa loob pero tila ba naglaho ito na parang bula. May mga nagsasabing maaaring isa itong restless spirit na pumanaw sa loob ng ospital. Pero ano o sino ang mga growling sound at black image na nakunan niya? Isa kaya itong demonyo or any possible entity? Ano sa palagay mo? Ang security guard na ito ay naniniwalang sinundan siya ng isang dark entity papunta sa bahay niya. Em nome de Jesus, sai daqui agora! Hindi ganun kalinaw ang pagkakakuha ng video pero kung pagmamasdan at papansinin mong maigi ay tila ba mayroong isang entity. Tila ba may mga sungay ito na nasa harap ng pintuan niya. Ilang segundo pang lumipas ay bigla na lamang nagsara ang pintuan niya. Em nome de Jesus, sai daqui agora! So ano sa palagay mo, Kamulti? Maaari kayang isa itong dark entity or maybe just an elaborate hoax lamang? You decide. Ang swimming pool na ito na matatagpuan somewhere in the US ay kilala sa tawag na Pool of Death. Ayon sa mga lokal ay may mga dark shadowy figure at kung minsan ay mga himig na talagang nakapangingilabot ang naririnig at nagpapakita sa pool tuwing sasapit ang gabi. Nagumpisa ang mga rumors na ito nang biglang isang binata ang nalunod sa loob ng pool at tuluyang binawian ng buhay. Ayon naman sa caretaker nito ay walang katotohanan ng mga sinasabi ng mga lokal. Not until lang siya na mismo makaramdam ng mga kababalagan. Ayon sa kanya ay nakakaramdam siya na tila ba may nagmamasid sa kanya habang ginagawa nito ang trabaho. Not long after na pa siya na nga siyang i-record at kuna ng paligid. Isang imahe na may maputlang mukha ang siyang nakatitig sa caretaker. Obviously, labis na nangilabot ang caretaker, lalo na sarado na ang pool at siya lamang ang naroroon. So sino ano ang nakakatakot na imaheng ito na nakunan niyang nakatitig sa kanya? Ano kaya ang nakunan sa clip na ito? Ito ay katakataka dahil walang tao sa labas at na-record ito ng CCTV. Ayon rito ay palagyan sila nakakarinig ng mga ingay sa labas. Kaya naman nag-set up sila ng CCTV upang makita kung ano ang mga dahilan at sino ang may gawa nito. Not long after ay makukunan na nga ng CCTV kung ano ang mga hinala nila. Pero kakaiba ito dahil labis silang magtataka at walang explanation.
Isang white silhouette ang biglang mabilis na dumaan. Napakabilis ng pagdaan nito pero kapansin-pansin na puti lamang ito at walang visible human feature. Iba't ibang teorya ang inani ito na maaaring sa itong bug in the lens lamang o just a reflection lamang. But what do you think? Totoo kaya itong multo na nakunan broad daylight? Ang magkapatid na ito ay nagre-relax sa loob ng kwarto nila. Wala silang kamalay-malay na may mangyayaring kababalagan. Habang busy sila sa kani-kanilang ginagawa, ay nagkakabiruan pa silang baka may multo sa bahay. Well, hindi nga ito nabigo dahil biglang ito na nga ang mangyayari. What was that noise? I think the dog just moved. Shut up. No, I'm serious. No, you're not. Bigla na lamang umikot ang manika papaharap sa kanila. Labis na nagulat at natakot ang magkapatid sa pag-ikot-ikot nito at maya't maya na nga ay biglang nagbukas ang pintuan. Kasabay nito ang tuluyang pagkahulog ng manika. Simula ng pangyayaring yun ay nagpasya silang itago ng manika at huwag na itong i-display pa. No, I'm serious. No, you're not. Ito ay nirecord ng isang pulis na umaten sa isang local day, Day of the Dead celebration. Isa itong uri ng festival sa paggunita ng mga pumanaw na. Sa unang tingin ay normal lamang lahat, not until nang ma-review nila ang footage. Watch closely. Isang white silhouette ang nakunan na siyang naglakad sa itaas ng gusali. Tila ba nakalutang ito hanggang sa tuluyan na nga itong naglaho. Ang festival ay ginagawa bilang pag-alala at pagkunisa sa mga pumanaw na. Kaya naman marami ang nagsasabing maaaring espiritu ito na bumisita sa festival. Either way, ayun sa palagay mo ang nakunan nila kamulti. Maaari kayang multo talaga ito. Or just a mist passing by. Ang gusaling ito ay naitayo noong 1932. Maraming pinagdaanan ng gusaling ito mula sa pagiging clinic, nursing home, at private home. Hindi na nakapagtatakang maraming kapapalagan ang nagpapakita at nararamdaman di umano sa loob ng haunted abandoned building clinic na ito. Di umano sa 10 taon ng pagiging clinic ng gusali ito lang nag-iisang healthcare center na makikita sa lugar. Pinamumunuan at pagmamayari ito ni William Turipit na di kalaunay namatay dahil sa pneumonia. Naging bakante ito ng ilang taon hanggang sa naging nursing home at dito na nga maraming kapapalagan ang mga nagsasabing nakakakita di umano ng multo, whisperers, at kung minsan ay pasyenteng nakasilip sa itaas ng bintana. During the visit ay bumaba ang mga investigator na ito sa basement kung saan isinasagawa ang psychiatric treatment at dito makakaramdam sila ng kakaibang presensya. Just checking the XLS is not putting off the K2 meter. Whoa. REM pod, temperature change. Hello? Ayon sa kanila ay maaaring ang mga pasyente na ikadena within the walls para sa safety. So in this area over here, unfortunately, some of you were chained to a wall back here. If that's true, could you show up on my camera here? Just stand right over there.
Gamit ang advanced tool for paranormal investigation ay talagang nakadocument nga sila ng mga unusual events. Far away. Okay, that is really weird timing. Thank you. Sa upper floor ay muli nakipag-communicate sila sa kung anong entity ang maaaring nananahanan roon. Okay, that one's better. Ready? I thought I heard a man say leave. A deep man's voice said something about kids. Gumamit ang mga ghost hunter ng Ghost Tube CS session na nagka-culminate sa history ng mismong clinic. We've got a foggy scene with a tree on either side of frame and a shadow person holding what looks like a long cutty thing that we can't say on YouTube. It looks like a very distraught man. Okay. Sitting down, and it looks like a very man with more importance, I guess. Like menacing? So yeah, with his arm around this person, and he's got a very creepy look on his face. Could be a doctor and a patient, but I don't want to jump to conclusions. Dahil nga sa nakaraan ng clinic nito, hindi na nakapagtatakang pamugaran nga ito ng mga entity, mga negative presence na nagpapagala-gala sa loob ng clinic. Ang clinic ay naging hotspot na rin sa mga taong gustong mag-imbestiga ng mga paranormal activity. Far away. Okay, that is really weird timing. A gente vai entrar, já chegamos. Ang popular TikToker na ito ay nagpunta sa isang haunted abandoned asylum. Kasama ang mga kaibigan nito ay kinukunan nila ang loob ng asylum. Entramos. Gente do céu. Tipo, tem muita coisa ainda. O clima aqui é bem pesado, bem mesmo. Habang abala ang grupo nila sa paglilibot ng paligid ng asylum, ay may makakapture ang camera. Something eerie. Dos outros lados, que é bem escondido da La Rosa. Que é onde o povo ficava, tipo, real presaço. Bom, a gente tá indo agora pro necrotério. Eu tô, tipo... Agora eu tô com medo. Agora eu tô com medo, amiga. Olha isso. Wala silang kamalay-malay na meron palang nakatingin sa kanila mula sa mga bintana ng asylum. O real presaço. Hindi man lang nila napansin na meron na palang nagmamasid sa kanila mula sa itaas. Kung i-slow mo ang footage, makikita ang hugis tao nga ito. Malamang sa malamang ay tao nga ito. Pero nakapagtatakang hindi man lang sila napansin ng mga babae. May mga nagsasabing maaaring ang mga taong nakita nila ay ini-stalk sila at baka may balak itong masama. Kapansin-pansin din na tila ba wala itong mga damit. Olha isso. So ano sa tingin mo ang nakuna nila? Maaari nga kayang isa itong multo o homeless person na tumira na sa abandoned asylum. Either way, you will be the judge.